Nakuha umano ang ilang sensitibong dokumento nang ma-hack ang website ng Office of the President ayon sa isang international media company. Di ito kinumpirma ng DICT at AFP pero sinabing patuloy na pinatitibay ang cybersecurity ng bansa. Saksi si Ivan Mayrina. Biktima umano ng hacker sa website ng Office of the President mula 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Ayon sa ulat ng international media company na Bloomberg, dito umano nakuha ang ilang mahalagang military documents, kabilang tungkol sa sigalot sa South China Sea, kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea. Pero sabi ng Department of Information and Communication Technology o DICT, ang alam nilang huling hacking kung saan may nakuha impormasyon ay nangyari sa pagitan ng 2018 hanggang 2022. Sa kabila yan, ang napakarami ng tangkang pag-atake laban sa mga website ng gobyerno. We're able to detect them early on. And when we do so, we are able to secure the database. What we've seen so far are old data from many years ago that are being regurgitated or recycled just to make an impression that they were successful in doing so. Hindi rin kinumpirma ng AFP na napaulot na hacking, pero patuloy umanong pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa alinsunod sa utos ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Tumutulong din ang mga kalyadong bansa ng Pilipinas at kasama na raw ang cyber defense sa mga ikinakasang pagsasanay. We have been trying to tweak our organization to the contemporary new challenges. We are able to detect and we are able to deter these attacks. Katulad nila ng hinaharap ng lahat ng bansa, daan-daang libong cyber attacks sa mga website ng gobyerno ang sinasalat at binabantayan ng DICT kada araw. Inaasahang dadami pa umano yan habang papalapit ang eleksyon. What's happening is that there are more fake information or disinformation. There are attempts at compromising certain infrastructure, like websites that are they're trying to deface some websites or try to introduce malicious software. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Kalaboso ang 49 anyos na lalaki na nanggahasa umano sa 13 anyos niyang pamangkin. Enero noong nakaraang taon daw nang nangyari ang panggagahasa ayon sa pulisya. Nang mabuntis ang biktima, tsaka sinampahan ng reklamo ang suspect na siya namang umanong nagtago. December 18 nang ilabas ng Binangonan Regional Trial Court ang warrant of arrest. Itinanggi ng suspect ang parata.